Hi po and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And sa video na to gawin natin ang November Love Reading para po sa may mga Leo and Venus. Kung hindi ka sure kung Leo and Venus ka or hindi mo alam ito, or nakita mo lang kasi na Leo, tapos pinanganak ka sa date ng Leo, may possibility hindi para sa itong reading sa to. So you can stop watching, click mo yung link sa taas na nalabas ko, at madadivert ka sa video kung saan i-share ko doon paano mo makukuha at para saan nga ba yung zodiac sign under Venus. But kung confirm mo na you are a Leo in Venus, tandaan na yung mga readings natin will be for guidance purposes, so use your free will wisely. At huwag niyo pong kalimutan mag-click na subscribe button, bell notification, and like this video as well. Kung gusto niyo pong magkaroon ng access sa ating mga extended readings kung saan mas malalim po yung mga messages ng cards at maging priority sa ating live tarot reading sa nagagawin natin in the future, i-click mo yung join button sa baba. For private reading spell works, message mo ako sa page ko, yung link nasa description. And for those who would like to send donations, you can click yung thanks button or GCash Maya numbers in the bottom of the screen. Okay, so check natin muna kung ano yung overall energy mo. So, meron tayo ditong Ace of Pentacles. So, Ace kasi this is the number of creation, number of beginnings din siya. Habang si Pentacles naman symbol ng Earth. So, anything na tungkol sa physical realm. So, what can we look at here? Alam mo, some of you talaga medyo ida-draw out muna kayo. Temporarily, ihihiwalay muna kayo sa crowd. Medyo, solo mode muna. Andoon na tatawagin ka ng universe to go. Parang siguro magandang term gamitin ko dito. Pwede na siyang tawagin na parang soul searching. Andoon na hahanapin mo muna yung sarili mo. And actually, ang mali ng iba, when it comes to soul searching, hindi nila ginagawa na hanapin din kung ano talaga yung innermost na gusto nila. So, the universe is directing you to go to that level, sa pumunta doon sa ganong posisyon na kung saan yung mismong inner desires mo hahanapin mo. Kasi minsan yung mga sinasabi natin na gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganyan, malaki yung chance na superficial lang yun o parang surface level lang. Kumbaga sa sakit, para siyang sintomas lang. So, yun yung dadaling ka ng universe doon sa deeper level na yun. And ito yung moment na kung saan baka nga parang feeling ko dadaling ka na doon sa sa north node mo, para malaman mo kung ano ba talaga yung target mo yung goal mo sa life. Kasi ako, my North Node is in Cancer. So, it's about family. So, it's all about me building a community na ideal para sa akin. So, ganun din sa'yo. Kumbaga sa gera, para tayo nagsa-strategize. Retreat muna daw, sabi ng universe. We need to strategize para alam mo kung paano yung atake na gagawin mo. Alam mo kung paano mo papatumbahin yung mga kailangan mo patumba, ano yung mga kailangan mo along the way, ano yung mga hinahanapin mo o ano yung mga kailangan mong dalhin. So talagang it's all about re-evaluation. And yeah, pwede natin ito tawagin na parang self-love na din. Kasi isolation yung gagawin mo eh. And in the process of the isolation, andoon na ang gagawin ng universe din is may mga bagay na actually kahit sa the way yung thinking, may mga tatanggalin yung universe. Kumbaga, yung mga feeling mo ito dapat yung ginagawa or feeling mo ito dapat yung pinaniniwalaan mo, tatanggalin na siya ng universe para sa'yo. Yung mga bagay na sabihin natin hindi na nagse-serve sa'yo, hindi na positive yung energy na dala, ma-erase na siya. So, medyo, linis bahay ang magiging peg natin dito. And, well, linis buhay ang mangyayari. Kasi, ang daming with the card, ang daming mga unwanted energies around you, in you, na kailangan mong natanggal.
parang kailangan mo ng banishing spell. Anong base dito Leo and Venus. More on banishing ang kailangan mo dito eh. So ito na yung moment na talagang clean house. Sagang removal of anything na hindi mo dapat ina-acquire o kinikater sa life mo. Tingnan natin kung anong message ng darkness tsaka ng light sa'yo. Bakit darkness and light? Para balance. Yin-yang, di ba? So, gagamitin natin si dark mirror at also si worker light. So, ano ba message ng darkness para sa'yo? Okay, so blinded to pain and fated to suffer. Dude, remember yung sinabi ni Jesus sa Book of John? I forgot kung saan yun. John chapter 14 yata. I forgot. Sabi niya doon, the thief comes to steal, kill, and destroy. But I have come that you may have life and you live it to the fullness. So, dumating ang sabi ni Jesus, dumating siya, ang magnanakaw nandiyan para magnakaw, pumatay at manira. Pero dumating ako para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi suffering, yes, suffering is it's being used by God as a way to teach us lesson, paraan yun para may matutunan tayo. Pero ang ultimate purpose ni God is for us to live our life to the fullness, a life of abundance, a life filled with love. Hindi, wag mo tigilan mong sabihin na, ay hindi, pinanganak kasi akong ganito na I'm giving up on siguro on love or in trusting people or I gave up on a lot of things. Well, kung ikaw nag-give up ka na, sabi ng Dark Mirror, well, the universe is not giving up on you. Hindi bibitaw ang universe sa'yo. Kasi ano na naman sabi ng blinded to pain na those pains in the past, yun yung nag-alter ng course nung paniniwala mo nag-shift ng pag-iisip mo. At hindi kasi na-address ng properly, so ang ending, ayun, naging negative na yung thinking mo, nagkaroon ka ng negative aspect in life. And this is, kaya nga nung sinasabi ng Ace of Pentacles, overall energy mo, babaguhin muna natin yung, direction mo sa life. Babaguhin muna natin yung mga, yung mga nangyayari sa past kasi it's all about you this time. Tungkol muna sa'yo. And fated to suffer, well, kamag-alala, sinasabi na nandun ang cards na siguro by coming by April, siguro next year, mga latter part at early May, ayan, may mga mababalitaan ka naman doon sa mga pwedeng physical or emotional na or mental na nanakit sa'yo, karma will be served to them one way or the other. Ang medyo kinakatakot ko lang dito sa card, yung pagdating ng karma sa kanila, hindi diretso sa kanila Kumbaga, it will be directed doon sa mga bagay na malapit or tao na malapit sa kanila, pero wala silang control. Well, wala tayong magagawa kung ganyan ang karma ng universe sa kanila, bakit natin pipigilan? Ano ba message ng light sa'yo? So we have here the cosmic heart, devotion, potency, make your life a moving prayer, and the golden children, inner child, tenderness, innocence, and rare gift. Alam mo, for the healing of the inner child talaga, yung target sa'yo. Kasi, yun yung minsan mga question yung sinasabi, hindi pala question. Yun yung sinasabi nila minsan, bakit may mga taong ganito? Bakit may mga taong sabihin natin, ang hilig nila mag-sorry is because andoon na marami silang rejections in the past. Bakit may mga tao na ang bilis uminit ng ulo? Kasi defense mechanism nila yon because they have a trauma. So may connection. So, if you're going to evaluate din yung sarili mo, ano yung mga napapansin ng mga tao sa'yo na hindi maganda? And there's a possibility, sabi ng card, may posibilidad na connected to sa nakaraan mo na kailangan ma-heal. Kumbaga kung kailangan mong patayin talaga yung damo sa garden mo, hindi mo pwedeng gupit-gupitin lang yan. Kailangan mong bunutin hanggang ugat.
Kailangan sa ugat mo siya matira. Dun yung source, doon yung pinaka main yung main life eh. So the card are saying na yung isolation na gagawin mo ngayon, gamitin mo to as a way para ma-heal ka. As a way para mahanap mo yung inner child mo is mabigyan mo ng pagkakataon makahinga, mabigyan mo ng pagkakataon na umangat at andoon na magawa niya yung mga kailangan niya magawa. Tsaka dito with the yung moving your life, make your life a moving prayer yung sa mga minamanifest mo, you focus on it. Huwag kang matakot na mag-take lang leap of faith, sabi ng cards. Kasi yun yung kapag binigay na sa yung paraan, huwag mo nang questionin. Huwag mo nang bakit ganito? May binigay na test, manghihingi ka ng sign. Don't do that. Kasi it only shows na wala kang trust doon sa process na ginagawa ng universe. And as sabi nga, as far as the east is from the west, as far as the heavens is from the earth, kung gaano man kalayo yan, ganun kalayo ang kaalaman at karunungan ng universe kumpara sa atin. Pwedeng wala sa logic mo, but the universe knows better. So sana nakatulong po ang reading sa'yo at tandaan yung mga readings there for guidance purposes. So use your free will wisely. Kung bago kayo sa channel, kindly click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung nais nyo po magkaroon ng access sa ating mga exclusive readings, like yung ating extended readings po, or maging priority din sa ating mga future live tarot readings po, click mo lang yung join button sa baba. For private readings po and spellworks, message me in my Facebook page. The link is in the description below. At sa mga gusto pong mag-donate, you can use the thanks button or GCash Maya number is in the bottom of the screen. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula dito po sa La Trinidad Benguet kasama ang Mikay Noodles. You have a great day. I'll see you soon. Bye!